Ito ang mga mainit na balita ngayong araw. Sa puwena ni Eloy Bugris, dumating na. NBI Director Attorney Melvin Matibag hinahanapan ng butas ang mga DDS supporters. Ralph Recto binulaga ni Congressman Leveste. Pilipinas lubog na sa utang. Fake news alert, BP Sara buntis at nagpalaglag daw. At Eloy Bugris may mensahe sa social media influencer na si Rosemar. Yan ang mga balita na dapat nyong tutukan ngayon. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutan mag-like, comment at subscribe para palagi ka updated sa mga susunod nating video. Okay, so para sa akin naman galing ang balita at na-post na rin sa RMN na we receive already, well, my attorneys in Manila. The law firm of Attorney Kaiser Cordero and Associates received the subpoena from NBI. I will read it to you. 1 second. Hindi siya warrant or whatever, ha? This is an invitation. Invitation to go to their office. Ganyan ngayon mag-oppress ang ating gobyerno sa mga tao na merong voice. But as a citizen who loves the Philippines and who follows the rules and regulations, we are going to grace their invitation. Sabina ad testificandum, meaning matestify ka, kamo nang iyang abutin ganun. So bali makatuon mo tong akong representante, tapos mag-testify ko sa akong maginambal ng mga statement. Ano ka buang? That is fishing expedition. National Bureau Investigation, sikat. Dear Eloy Bugris, okay. Jinky, I'm not Carpio actually. I don't know where you got that from. Under and by virtue of the authority vested in me by Republic Act number 10867, you are hereby commanded to be at and appear in the office of the Cybercrime Division, 4th floor, Building C, Philinvest Cybercrime Bay City, Diosdado Macapagal Boulevard, Pasay, Quezon City, or NBI Western Visayas Regional Office, Iloilo City, at 10 a.m. on the 8th day of May 2026. There and there to give your evidence. Kamakip ko evidence! Evidence ano? Kabila nagpatuloy si Matibag, evidence nga ano ang yata ko sa imo? Nga maging taisay ko, ano nga ebidensya ang yatang ko sa imo, Matibag? Di kayo mo kakita sa pagkantuon niyo ko kumangatang ko siya ebidensya. Ebidensya sa ano? Bilang si Eloy, amo naman ko interpretation, sir, ha? Kahit hindi mo lang ko yung lawyer. So dapat, kumaghatag ka sa akon, if you try to give any subpoena to anybody who is not a luminary of law, do not give us yung diputan jargons. Hatagan mo kami, speak to us like we are kindergartens. Tagalugin mo. Hindi ako attorney. Sinabihan niya kung mablagan ako ng ebidensya. Kanila ko ang ebidensya. Kabinalagpak na isaw ang ebidensya sa imo nga mga eskabitse. Kadiin ang imo nga salin nga awala ni mo ginbutang dito ang negosyo mo nga kware. Wala sa salin mo may malisensya. Ambisyoso ka magsabina sa akon. Ambisyoso sa pinahon niya si Bugris sa akon nga opinion, entitled opinion as a democratic country. Tapos ngayon sabi mo magdala ko sa mesensya, sir, ako gali bilang si Eloy basang tarugo nga hindi ko banda. Sir, ari gali sa picture sa ro, ako po isang kabit. Bago po ang tarugo na hindi ko asawa, amo na, ayan na, amo na ni bilang uso, ito interpretation ko to, ha. Bilang ordinaryong mamamayan ng Pilipinas, ang interpretasyon ko sa love letter mo sa akin, napupunta ako Matibag nga wala sang salin, wala kwari ang salin mo, kag wala man sang lisensya ang kwari mo nga negosyo, you do not go to court or commend anybody with dirty heads. Wala kay muya sang honor, wala ka man sa moral na sindansi. Masugo-sugo ka, sasabihin sa akin ganito ang gawin ko bilang si Eloy numero 1 ka man kayo sa kalawag. Then there, to give your evidence in a certain investigation to be held at the time and place conducted by the undersigned makatong sa law, fail not to chururut under the penalty of law regarding kalagay to shed light
on the complaint filed against you by the Presidential Communications Office for alleged pa lang ha, violation of Art 154 of the Revised Penal Code, Articles 353 and 355 in relation to Section 2 of RA 10175, otherwise known as Cybercrime Prevention Act of 2012. Bilaksing Iloy! Di nasubong si Romaldes nga nag-self-confess na yung diputa sang kamalabalaay sa flood control. Naaway mo ginapatuwag ang mga putyo-putyo ambisyoso. So meaning, if there is a complaint of the alleged unauthorized publication of a certain, statement or a thing, you did not even inform me who is my complainant, who authorized the Presidential Communications Office. Legally wise, my attorneys and an attorney, Kaiser, advised me legally, subtly, wisely, that we have to answer to this invitation. Kaya kung ako lang niya guys, rubu-rubuhon kung sila ya until the kingdom comes. Wala man ko sa jurisdiction sa Pilipinas kung sipon. But because I am an abiding law citizen of the Philippines and I could not be categorized as a fugitive because when I left Philippines, I did not run away from a certain warrant of arrest. And there is no standing warrant of the arrest as of the moment. These are the things I am still presumed innocent until proven guilty. So here's my retaliation, my press statement. Personal ko niya nga press statement. Ang flood control hindi po ay yung ginasapak. Hindi nyo pinapansin. Tapos ga-opinion kami. Ga-opinion kami ng mga Pilipino na dumtan yung gid kami. Hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng entitlement ng isang democratic country? Kapinagustulo ni si Matibago? I-explain mo muna. Bakit wala sa salino ka wala lisensya ang iyong waring na negosyo? Pag gusto ka diputat, same as ka Eric, same as Jason sa illegal publication of something. I did not publicize or wrote anything. I spoke regarding an information that was available during that time. So anyway, we are going to go to in full extent in defense of the so-called cybercrime that is being used and abused by people who are butthurt. Kasi simple lang na guys eh. Those who are in the public office right now, this is the analogy and an idiomatic not idiomatic expression, but yes, an analogy. If the kitchen is hot, get out. If you cannot handle the heat in the kitchen, you cannot just simply pour water to the whole kitchen just because you are too pussy to stand the heat. That is how the politics work in our country. You get out Marcos. Kung hindi mo na kaya ang init sa kusina. Kapag may nagkasalita against sa'yo, di mo matanggap, ano ka bakla? Dumapatay kagit nga nagsalita ang citizen mo na bumoto sa'yo na ikaw ay taisy na dahil hindi ka nagpapakita ilang linggo. Hindi ka rin umaamin anong klaseng sakit meron ka. Kahit lahat ka tao meron sa espekulasyon, you do not have the balls na sabihin mo anong standing mo medically speaking. Ang aga mo nga press secretary nga si Claire, baka siya din ang aking complainant, I don't know. You weaponize everything, all in avenues, because apparently ang iyong gobyerno ngayon is vindictive, babalos, kinsayan. Ikaw nga klase sa presidente, sobrang pa sa bakla. Palaging sumasakit ang puwet niya kung may sasabihin ka na hindi niya gusto, ano ka? Pinalaki ka talaga ng nanay mo nga mamasboy. So kung hindi ang ibang tao dyan sa Presidential Commission, I don't know what, office, kung hindi si BBM ang nagreklamo sa akon, dapat makita ko you have to tell us this Friday who is my complainant, because Presidential Communications Office could not be a complainant. Cyber libel is precisely a personal case. A person that got offended because of your alleged malicious comments, hindi pwede ang office of the Presidential Communications Office, hindi pwede ang NBI ang aking complainant. So sino? You do not even have the balls
na para sabihin ko sinong komplina tapos may imbitar kay kun ako, hindi ko yan. Bahala ka, kung di mo ko lakson. Catch me if you can. Kung ako, snapon ko, duplaan ko ni. Ngaan mo ko'y sumunon mo ko sino ka. Excuse me. Masumon ka sa akon, bilat sa ilo, isumon ka o glingon mo. Matibag. Huwag gani ka kapapalong sa ulo celebration sa Pilipinas, tapos ako. Diktahan mo ko, pakalapakaon ko. Yun di po. Standing firm against state-led intimidation, I denounce cyber libel charges as weaponizations of law to silence critics. Kung yung opinion ha, this is my sentiment personal. My attorneys, whoever is representing me has nothing to do with this. Hindi ako niya mapunggan kung magsalita ko sa muni. I, Eloy Bugres, a vocal political commentator and attorney supporter, formally denounces the attempt charge of cyber libel by the Philippine government as a transparent attempt to suppress free speech and punish dissenting voice. This intimidation oppression stemmed from a statement made online regarding the president's reported hospitalization in alleged passing, based on circulating sources at that time. Despite the rapidly evolving nature of information in the digital space, this incident has been singled out for criminal prosecution, highlighting a growing and dangerous pattern of using defamation laws to intimidate and silence critics. This Cybercrime Prevention Act of 2012 exemplifies the use of process as punishment, where legal action itself becomes a tool to burden individuals to drain resources and discourage open discourse. This is not merely about one statement, it is about the broader erosion of freedom of expression. The law should protect the people's right to speak, not to be used to selectively punish those who challenge prevailing narratives. If expressing what was believed to be true and at that time, based on available information, becomes a crime, then we are no longer dealing with justice, but with intimidation. I will not be silenced or speaking out. I have long been affiliated with attorney supporters, has consistently faced threats of legal actions due to strong political commentary, often being labeled as a purveyor of fake news, and subjected to hominem attacks. These charges further reinforce concerns that the law is being applied not as a neutral instrument of justice, but as a means of controlling public discourse. I am represented by the Law Office of Attorney Kaiser T. Cordero, and associates and their legal team remain confident that the case will ultimately prepare for our defenses. We call on the attorney supporters and fellow citizens to stand firm in defending the right to free expressions and to remain vigilant against any attempt to weaponize the law for political ends. In a democracy, dissent is not a crime. It is a right that must be protected at all costs. Our voices should not serve as a tool for them to punish us. I've been saying this several times already, for as long as I could remember. This is an inherited right from our forefathers, fought by Aguinaldo to Gabriela Silang to Rizal, Andres Bonifacio, General Luna, and whatnot. We are covered by the Constitution of the Philippines. Ngayon, ikaw, Presidente, sa kadami-dami, yun di po ang problema sa Pilipinas, hindi mo nga may explicar ang involvement mo sa blood control. Billions! Recently, you just took another debt of 1 trillion again, covering it and trying to make a facade that you're taking out loan for 1 trillion because of the present crisis. Crisis nga alin? Hindi ka pa nakontinto sa 23 trillion? May another 1 trillion na naman! Do you think by giving rice, 1 sack of rice, to poor families makes you a good president? Hindi mo nga alam kung ano ang roots ng problema sa Pilipinas. May panahon ka suminta at magtapal ng aming bibig para hindi mabuhayo mabisto kung anong klaseng ng gobyerno meron ka. Grabe, kita nga ako na maningubra sa mga bilansing iloy nila, kinapasyaduban ko, everything. It's okay. I'm still not going to stop fighting. My lawyers will grace the invitation. Biskan pa, ayaw ko talaga kung tutusin. Nagabalabag talaga sa aking tutunlan. Hindi karapat-dapat na, what you call this, bigyan ng respeto ang mga tao dyan sa gobyerno, but because I respect the law and my solicitors, my lawyers,
the advocates. Attorney Kaiser advised me to do so, then I will follow their advice. But personally speaking, kung ako lang bilang si Luis na buong kun Israel, magpangabot na kami sa korte, wala akong pakialam. Puntahan niyo ko dito sa mga kabukiran, sa Pujera, kabukiran sa mga umalkweng, puntahan ko nila dito. Gastusan ko nila, hindi ako sa inyo natatakot. Puro kayo lahat, kapatid ni Lucifer, ba't ako matatakot sa inyo? Kung si Daryl Riap pa, mga backup dancers kayo ni Satanas, ba't ako matatakot sa iyo? Ano ka nabuga ka kalayo? Ngayon lang ang power mo, hindi abang buhay. Isang ina, OFW 21 years, wala akong ninakaw sa Kabanbayan. Hindi mo ko salagudon, hindi ako pinapakain yung diputas ng gobyerno. Wala akong nakuha sa gobyerno kahit napkin, kahit kondom, kahit aspilet. Hindi ko pabigat sa inyo, hindi ko purpose. I have been but nothing. OFW who've been giving remittances to help you fucking organize whatever crimes you have. Dahil sa pera ko, may blood control kayo. 27 years ang pagbigay ko ng taxes sa Pilipinas, and this is how you pay me back. Dahil sa presidente na wala sang itlog. O sige, ako sana naman kulmat. Kaya salita sa Congress nga wala itlog ang presidente, hindi patingin ba? Kasi yung presidente nga malakas, a president who's not weak should not mind being criticized. In fact, you should be happy and use this as a tool for you to be better in governing. Tama si Tatay Nico, you are a weak president. Ilang beses siya dinuraan, hindi ginrespeto ni Leni Lugaw. When Leni was vice president, he was criticized upside down, sideways. Ano sabi ni Tatay Nico? Hindi. Pag yung impeach na yung buhay ng tao, because he was a president who had a bonds. He could take a punch. Ikaw, yuta. Pinitik pa lang ganiti putang imo nga ikaw, mapatay ka. Parehas ka mo sa asawa mo, ikaw Lisa, kay hindi ka. Sa ilunggo, tinatawag na imo mo ba na mo ba bibi bobot. Ginagawa mo asawa mo bunjing, is this the kind of government and legacy you want to leave? Sa panahon din nga ma-declaration na nga ikaw tayo, you are not even accountable yourself. Hindi mo nga mapanindigan ng korte nagsabi sa iyo, in 10 days, magbigay ka. Asa bagay, ginapadula, yan siguro mga droga sa lawas yun. Hanggang ngayon, hindi mo sa gabigay ng kayong full test, yuta. I am not going to be silenced just because you're trying to intimidate me. Kung ano man ang kahinatnan ng kasunto, I'm okay with it. Ikaw lang, hindi ko gani bilang si Iloy na patay sa mga rapok yung prisuman ko, nabuhay man ko. Kung patay, patay. Ano ang naging cause na damage sa imo, ha? Presidente, nagambal kami nga ikaw Taishi na according sa mga sources. Hindi man to gawa-gawa nga istorya, dumamimatay ka. Ano nga klase, di mo nga sa kalalaki mong tao na ito lang, mamatay-matay ka, bawal kay criticize. Di putang kay mulon ngayon. Ang pagkadulurusan ng Pilipinas, gusto mo ang mga tao masigaw pa rin na okay lang kami? Kita na naman alam nyo, hanggang sa kaapu-apuhan natin, magbabayad ng utang ng Pilipinas. Krisis ka no, krisis ka ano? Wala man sang flood, wala na sa imuhol nga flood control yung di puta. Pagtigululan na naman sa June, anadir na naman utang. Amunisa ay grabe kaging kalampigasan. Hindi talaga ako nagsisisi kung bakit binubugres kita. And I am really thankful that I have this intelligence. I'm really thankful that I have this courage na makapagsalita ako against politicians. Hindi katulad sa ibang madami account control or whatever. Hindi yan. Mapakilala ko yung kung sino ako. Ba't ako matatakot sa inyo? Na sino ka ba? Isa-isa lang naman din ang amoy ng mga natin. Mabuti na sa akin, hindi ko tinutubol. May fiber pa ko, wala ko yung diverticulitis. Mababaho pa rin ang mga ebak natin. At least alam ko lumalabas ang aking tubol, hindi umakyat sa aking utang. Alam ko nga wala ko ninakaw sa Pilipinas. In fact, I sent fucking millions already of remittances kag mga taxes ko. For how many years already? Wala untang na pangutang, di po 23 trillion in 2 years bilang si Iloy. Ang utang sa Pilipinas, tapos ito naman, isang araw lang 1 trillion na naman. Ginaan mo muna BBM. Mabuti sana kung isa-isa kami kinabigyan mo 100,000 sa market. Sir, thank you.
Ay, may 100,000 man ta sa'yo ginutang. Thank you, Kitsuwa Ayman, but according to my sources, he needs this to pay senators and congressmen who are still hesitant to sign for the impeachment of VP Sara. And I know that they're going to manipulate because apparently, Department of Justice now is not the Department of Justice anymore. Not unless I'm going to be proven wrong. That is now the Department of Injustice. Kapag nagawa gani nila nga Nobel recommended si Jason Sa. And according to the law, when you issue or when you arrest somebody, it should not be during the weekend or during special holidays where a person is going to be detained for more than 72 hours. Hinungod at kinhuli nila si Daddy Jason Sa. Tiniunggi talaga nila nga weekend tsaka mag-May 1. May 1 Labor Day tsaka weekend, meron tayong law na nagsasabi according kay Attorney Tolentino, you're not supposed to serve warrant when you are aware that the next day is a holiday, a special holiday, or a weekend. Because you are depriving the person of his temporary freedom. Pero nung ginawa nyo, hinuli nyo pa rin si Daddy J na matanda na retired journalist just to try to show that you have that power. Abuse na. Ganyan ka mo ang mabilang sing iloy. Gabi na gusto lang sa kuha sa pera ng bayan, bilang sing iloy, wala na natitira sa atin. I have a friend, ang tatay niya nasa Western Visayas ngayon sa Don Benito. Wala budget bilang sing iloy. Pati ang iya nga kwan, pati ang iya opisina sa Malasakit, wala budget. Inoperahan ang tatay bilang sing iloy, ex-public engineer. Sang San Dionisio, kinoperahan sa Ulutubor, wala budget. Department of Health, 320,000 yun iputa. Wala sila may makuha. Kaya mo na, crisis, wala unod ang Department of Health, wala laman ang DSWD, wala laman ang Malasakit, nga ang mga pasyente. Ang mangyayari sa Pilipinas, patayan, bentas ang droga, nag-a-addict, nagraragbi, huldapan. Kasi hindi naman kasya ang pera sa pamilya ng mga pagkain. Ang mahal ng bigas, ang mahal ng ulam. Tapos ang panamit ang mga iudiputan nila sa Malacanang, and you have to put this in your head, guys, if you are going to be like me, na mabiktim di kayo sa oppression of freedom of speech. The PCO and NBI, this is a fishing expedition. They are just building cases. They do not have a case actually. Kaya nga ang nakasaad sa kanilang sapina, magdala ko kung ebidensya. Ebidensyado! Di kayo makakita sa sapina to bring evidence. Ebidensyado, sir! So paano na lang ang mga tao nga wala boses? Nga gina-intimidate sa mga yudiputan nila, tinatakot nila? Ako ganyan nga si Bugris, nag-a-attend pang mga pilat sa Iloy nga gusto nila sa akin manahimik. Paano na lang ang mga wala kalaban-laban? Mabuti na lang ako, kaya ko si Kaiser. Nakunin bilang abogado. Magkaibigan kami. Di ba nung ibabi mo lang, ano na lang? Correct? Yun. Sa totoo lang talaga, guys, mabuti nga ngayon, we have Congressman Liviste, we have Congressman Meow Meow, who fights through nails and shit sa Congress, is exposing Ralph Recto. Si Ralph Recto, grabe ka man, sir. Sino nasa ang si Garjula na best friend nung grabing ka kontraktor? Sagutin mo ng professionally din, Silviste. Why are you dodging your reasons? Galit pa naman si Tito Edo Manzano sa mga sinungaling. Sa kadami-daming aligasyon sa iyo, you do not have the balls to answer them head on. At umanga, face Congressman Liviste. Anong ginatago-tago mo? Sabihin mo lang, he is a liar, prove it. Na ang lahat na sinasabi ni Liviste sa iyo, hindi totoo. Nagsama bilang si Iloy ang mga fraternity ni Lucifer, ang presidente numero 1 bilang si Iloy Kaplautang Kagis Cameres. Sundan na sa executive secretary nga sa ito, uturo man kakawatan. Di ano na lang ang natira sa ating lahat. Yun di po. Hindi nyo nga ma-explain ako kung wala ko sa ikawan bilang si Iloy ano kay Bulibis Liman. Bago ko kinasabihan ng ganito, you are obliged to tell the public. Kung ano ang mga kapirahan nyo, di po taga sa kaisakais na siyang tinula lang sa kabalo. Why na iya? Kung buta. Snap election sila gani, kung totoo sila matatapang. Tingnan natin. Bakit hindi kayo nag-snap election na lang? Palunin nyo sa Sara eh. Yun. Si
Sinigto man dulang lang man. Bakit hindi ka makapagsalita? Grab your balls. Do a fucking press release. Prove Congressman Liviste that he is indeed a liar. Bring your evidence. Tumanga mo. Confront the people. Sabihin mo sa amin, ay to ay, na wala kang ninakaw kahit piso, kahit 5. Sabihin nyo lang is a liar. That is the best you can. Di puta, akala ko malinis ang pangalan mo. Alam mo ba, Congressman Liviste, ng first love talaga ni Ralfredo ay yung iyong ina. Hindi lang siya na gano'n eh. Hindi sa pinatulan ni mami mo. Pero alam ko yan kasi may common friend na sila sa isa katita ko. Well, she's not alive anymore. But, mga magkaibigan na sila before. Ang totoo na first love, true love talaga ni Ralph Recto is Loren Legarda. So kita nyo, ang ginawa kay Daddy Jason sa kinulong nila ang matanda ng 4 na araw, April 30, May 1, 2, 3. Sang 4 lang siya, ginpalabas ng mga papayuya. Tapos mabuti na lang si Daddy J, ginpatawad ng korte ko, naku, hindi ko yan. Pinaano mo ko, pinakawian mo ko, no bail daw. They did it purposely. Ano stupido ang clerk of court? Na hindi niya alam kung anong tinatay niya? Puta, yan ang ginagawa mo sa ilang taong bilang si Iloy ang mag-fight sa sabi ng judge. Magkamali ka ba sa no bail recommended? Iyota, kung ako, hindi ko yung patawad. I will sue the state. See guys, cyber libel is a personal case. There should be an offended party. An offended party that has to make an affidavit, a statement, and a complaint against somebody whom they think maliciously aggravated them. So dapat mapakita nila sa akin na talagang nagsulat sang statement si BBM or if it is really him. Kasi siya lang naman ang gindirect ko. Ang sinasabi nila in light ko no. Sa medical status, sa medical stability ng ating presidente ang kanilang complaint. Or maybe, ito din ang tralala nga sinto-sinto nga si Claire ang complainant ko. But they are two cowards nga para sabihin kung sino ang aking complainant. Now, hindi pwede nga mag-complainan ng entity ng NBI, hindi pwede mag-complainan ang Presidential Communications Office because they are not a person. They are an office and it is a public office. There should be a body, human being, na talagang nag-statement that that person was offended and thinks that what I said was libelous. May ara dapat sa offended party. Cases that are like heinous, murder, rape, robbery, hold up, assassination, whatever. Even without a complainant, the state could file a case on behalf of the victim sa mga amuna klase ng mga kaso. Pero sa kaso ng mga cyber libel, illegal publication, chururot, hindi pwede nga ang complainant ko is the NBI or Presidential Communication Office. No. Pati ang ako ng complainant, ghost. In light lang daw sa complaint sa akin, ganito kayo kababaw. Ang babaw-babaw ng Malacanang ng gobyerno natin. Sa kadami-dami, saan pwedeng pagkatupagan ng hambugiro ko'y David! Undersecretary na sa pilat singilo ito, hindi naman natin alam. Ang mga gipang-akusar ng mga kinaisasasot yun di puta. Kayo bilat singiloy man ang mga kwandang numero 1 mga complaint, hindi nila matanggap. At pag-criticism mo, you cannot be that courageous and strong to accept criticism. Balikan mo siya eh. Rubo-rubo, may why don't you prove us wrong? Sa amin nila makasukaso mga tayat. Ako lang kaya nyo, si Martin to. Hulihin nyo. Bilat sing Iloy. Naku na-open si Tubol sa sinabi ko, hindi lalabas ang ay nga ma-open ka sa concert at science speaking, not me. Takot sila kay Martin, kasi siyempre grabe, pangadaan mo, may mga nalibing pa si Martin, nga mga kayamanan. Kita nyo ngayon, wala na, full stop si Ombudsman, full stop si Malacanang, full stop silang lahat. Anong sabi sa kanila Martin? Subukan nyo kong kantihin. Bilat sing Iloy, tingnan na natin kung pupulo, may mga future pa kayo sa next election, ha? Yuta nyo. Sabi ni Romalde sa kanila, ako pa ugo nyo. Mismo si Martin, ha? Nagsabi na ng kanyang involvement na there is a large-scale corruption going on in the government now. Ginimbestigahan mo, matibang. Attorney nga walang lisensya ang kware. Kag hindi mo ginsabi sa salin mo.
Kung ano ka ba naman kailipungoy bilang sa iloy because of the emotions that you couldn't control. Ang bibig mo na hindi mo kontrol kasi yabang ka. Salita ka ng salita, nakalimutan mo ang secret dapat ang industrial business mo. Kung di kinkalkal ka ni Dr. Dr. Lorraine. At isa-isahin natin. Putang ina mo talaga sa Duterte. Ano naman tong kumakalat na balita? May kumakalat na balita, dyan pa lang, bagsak na agad. Hindi porket kumakalat, totoo. Ang chismis kumakalat, ang maling impormasyon kumakalat. Kung yan lang ang basihan mo, wala kang basihan. Malakas ang boses mo, pero tahimik ang patunay mo. Gusto namin tong malaman. Totoo ba tong kumakalat na balitang to? Kasi ako ayaw manira. Ayokong manira. Ito ang pinakadelikado mong linya. Sasabihin mong ayaw kong manira pero kasunod puro paratang. Hindi yan pag-iingat. Pagbabalot yan ng paninira. Ang ayoko manira mo ay naging intro lang ng paninira. Nai-issue ka na sa pagnanakaw. Kaya nga nai-impeach. Sino? Tukhang-tukhang Mga paratang, Sandali lang ha. sa pagnanakaw. puro paratang. Matigyan Hindi nyo yan lang. pag-iingat. Pagbabalot yan ng paninira. Sa halpot nga chararat. Naging intro lang ng paninira. Nai-issue ka na sa pagnanakaw. Kaya nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagta-travel, gamit ang pondo ng bayan. May Ayaw ebidensya mo yung alpot. Huy, pam-pam-pum-pums, girl. Ano ang ebidensya mong travel ni Sarah? Gamit ang pundo ng mayro yung tanga. Bilat sing iloy man kaalipungoy ni Iyo. Tsura sang bilat sing iloy nagbugungan. Ang question ko sa'yo, ano nga klase sang pandisusang kinakain mo? Bakit nananatili dyan sa mukha mo nga nagaganon? Ang travel, magagancho. Anong ginancho sa'yo ni Sarah? Kailan si Sarah nagkaroon sa power nga kumuha yung di pa ng pera sa kaban ng bayan na sa kanyang susi? Saan siya magnanakaw? Walang may naka-assign sa kanyang kahit sa departamento? Bobo! Wala budget ang OBP. Wala nga ni budget yung diputa si Senator Bungo. Lahat nga mga anti-Marcos wala budget. Humingi galing ko yung diputa sa para sponsorship kay Senator Bungo. Ginahawa lang nila bilang sing iloy. Mabuti kung maka 5,000 tulong sa mga mahirap. Wala sang katulad bilang sing iloy nga pera. Sa mga maleta, group of companies, ang mga Duterte, mga PDP, spend your own. Paano si Sarah magnakaw bilang sing iloy ang mga kalaban niya, ang mga backup dancers ni Satanas? Kabubus ang gagagaga. ka bang tinatawag na tukhang-tukhang? Mga paratang, pagnakaw, pondo, kung ano-ano pa. Mabibigat na akusasyon yan. Kung may ebidensya, ilabas mo. Kung wala, hindi mo pwedeng gawing content ang akusasyon. Ang na-issue ay hindi katotohanan. Ang social media ay hindi Marites. korte. Hindi lahat ng confident Alam mo talaga ang squammy, credible na agad. squatter. Itong kumakalat na issue, kaya ka pala pumupunta sa ibang bansa kasi nagpalaglag ka ng bata. Nagpalaglag ng bata bilang si Iloy. Parehiyos talaga kayo sa gago-gago yung presidente. Saan ang medical report? Nasaan ang ebidensya ng ginlukit ang pito sa matres ni Bibi Sara? Nagpalaglag. Bilang si Iloy. So elementary. And then it's supposed to what? To ruin her morally? Ang mga kirida bilang si Iloy nga ilang kadosinas hanggang congressman, yun ang alamin mo yung alput bago ka magsabi na napalaglag sa personal yun na yan if ever she did. Ano naman yan? Is it going to affect the economy? Ay, bango. Ang tanga sa bilang si Iloy nga squammy, first of all, you do not have an impact. The way you talk, daw si Kwan kasi yung nagaling ka baligyan sabon man yung na-inject. Daw si Rosmar ka magsalita, daw, I have nothing against Rosmar, ha? Pero kung si Rosmar magsalita, man daw squammy, magsalita mo daw, hindi marunong sampik kag F man nakakaya, dapat may pera ka, Rosmar. Mag-ano ka, mag-training ka, speech impediment mo para makuha.
Tapos pag nagalamon ka, kahit buntis ka, ayusin mo naman. Because you are now considered as a public figure. Ang chararat kung nagalamon ka nga doon patay gutom, kaya hindi ka naman patay gutom. Comment ko lang ito sakay sa Eurosmar ha. I have nothing against you. I think you are a good entrepreneur and I think you have helped yourself level up. Pero, personality-wise, ang chararat niyo magsalita. Wala kayo nagakuha yung sa mga speech, tutor. You have a lot of money. Ask somebody to train you how to talk like you should sound smart. Magsalita kami, again, honest lang ko. Punga ka na magsalita tapos maglamon ka. Grabe ka makanundo, baboy ka magkaon, Rosmar. Dapat sana may delikadisa ka man. Noon doon gusto ko pa sa tingnan ka doon masasayahan ko pala buntis siya. Gusto niya palagi may anak sa pero pag nagkain ka naman ayusin mo, ikaw magkamay na gano'n. Matuto ka rin magano kahit nagakamay ka pero may class bala kasi nga marami nanonood sa'yo, boosting ka rin sa Facebook mo 6 million. Pareho sila magsalita, hindi nila alam ang mga FKP nila nang pa-abort si Sarah. Where? Halos sa salagali bilang sing Iloy ba? Escape. Halos na silang dalawa makahanin mo ng asawa niya. Mapakaano pa sa iba, bakit nandoon ka? Anong ebidensya mo ikirido siya? Nasaan ang ebidensya mo kahit isa lang nga meron sa ibang tot sa Vice Presidente? Nasaan ang mga pictorial purposes? Sinong source mo? Ni minsan may pumunta sa iba't ibang lugar, sa Hague lang sa pupunta. Doon sa tatay at tapos sa Hague. Kanino? Sa dami ng problema niya, tapos do, haluso na nga si Sarah makapagkiratin sa buhok niya, may chimpo pa sa na mag-inalpot sa ibang lalaki na saan ang pitos. Yan ang tanong ko. Kung totoo nga napabort, saan naman ang pakialam mo? Correct? Kung totoo man na nabuntis siya, nagmay sa tiyan mo, didn't affect the economy of the Philippines. Dapat, kung mag-progress kayo, mag-content kayo, meron sang substance. Ano ang effect ng isang politiko sa ating mga Pilipino? Nagutuman ka? Nawalan ka bilat sing Iloy sa trabaho? Hindi nakabiyahe ang mga prutas kag mga vegetable sa city galing sa Baguio dahil wala gas? Nag-brown out bilat sing Iloy ang Meralco, hindi nabiyaran? Ang mga tubig bilat sing Iloy sa Maynila, wala na sa tubig dahil bilang sing Iloy ang mga ghost project sa water dam sira. Ganon. Amo ka na dapat, if you wanna pin down a politician, you have to search something that affect the economy of the Philippines. Ang mga personal mga abortion, wala kang pakialam. Kung gusto niya mag-api-api sa iba, nung naman pakialam mo, di punta ka. She also has a private life. Pagpalagay lang natin, meron siyang nabuntis or something lang, pero labot mo. Doon sa kumuha ng pera sa kaba ng bayan, saan banda sa kukuha, kaaway niya lahat. Lahat mga tuta ni BBM sa Department of Budget and Management. Lahat ng mga kapirahan, ang susi na sa kay BBM, paano si Sarah maging magnanakaw? Wala nga sa bilat sing Iloy power sa sarili niya nga bangko, ma-power pa sa funds of public funds, bilat sing Iloy. If ever man nabuntis siya at ayaw niyang kanyang pabubuntis dahil mayroon pa siyang obligasyon, ano naman ang pakialam mo ng palaglag? No one is buying that. Even BBM is not gonna buy that. Gagatanga. At yan ang mga trending na balita ngayon sa social media. At para sa mas marami pang video na katulad nito, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po sa panunood.